Nagsalita na po si Secretary Jendic Rimulya ng Department of Interior and Local Government at nailabas na rin po yung autopsy report. Kumpirmado si Undersecretary Maria Catalina Cabral nga po yung labing nakita, yung patay na nakita dun sa bangin sa Cannon Road. At wala rin silang nakitang mga ibang mga dahilan or merong kinalaman sa pagkamatay nito, maliban doon sa posible talagang pwede siguro sabihin natin nagpakamatay. Ito na ho si Secretary Rimulya. Confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba, Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yeah. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, walang sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oo. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. May fall, oo. From a fall. Mahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis, kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, parang pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver, hindi na siya nakita eh. So baka doon parang tumagal na. Ayun na lumalabas. So, ang cause of death, Blood force trauma, wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-ribcage ay shattered towards the internal organs. So, Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung 30 meters area. Tsaka pure rock. Pure rock. Yung mabigat sa bato. Sa mga bato, sa bangin, tumama. Kaya yon, nabali yung kamay, crack daw yung muka, at kung ano mga naging pinsala. Ayun, so, para mawala na yung pagdududa. Meron bang third party? Meron gumawa nito? Palagay ko wala na. Walang tama ng saksak, walang tama ng bala, puro galos, bali-bali ang katawan kasi nahulog sa bangin, bato ang binagsakan. At sabi ni Secretary Rimulya, nung palang dumaan ang sasakyan nila kasama yung driver, nung umaga pa lang, nag-try na raw. Nakita na ng pulis, sinaway. Kaya umalis, dumiretso ng hotel. Pagdating ng hotel, nag-check-in. At mamaya, mga bandang alas 10 ng araw na yun, nagpahatid, bumalik uli doon. At nagpaiwan. Nung pagpaiwang yon, pag-alis ng driver, ng gasolina, pagbalik niya, wala na. So, yun po lumalabas. At least, hindi na ho iisipin ngayon ng mga ibang tao na baka may gumawa. Baka may baka ibang tao yun, kasi hindi na. Autopsy report, yun na talaga ay Yusek Cabral. Tama yung sinabi ng asawa at mga anak na yan talaga yun, wala nang iba. Kaya lang naniguro ang gobyerno. Naniguro Secretary Rimulya na kailangan tingnan muna mabuti. So nag-positive lahat siya talaga yun. So tapos na yung issue sa identity. Si Yusek Cabral na talaga yun. Yung iba nagduda, tapos na, huwag na kayo magduda. Doon sa hinala na baka iba yung ikinamatay, wala na rin. Kasi nga yung damage ay dahil sa pagbagsak niya at saka yung pinagdaanan mula doon sa bato-bato kasi yun eh, puro bato yun eh. Tumama yung ulo, mukha, likod daw, nabali yung likod, pati mga paa at kamay. So gano'ng katindi yung damage. Paano ka mabubuhay doon? Eh, yung ulo pa lang, bumagsak doon sa bato eh, talagang matindi. So, tumalon. 2 beses nag-try. Yung una daw, umaga pa lang ng pagdaan doon. So yun ang masaklap. Masakit yan doon sa pamilya. Umalis ng Metro Manila, taga Quezon City, para sasabi ang paalam ay magre-relax. Hindi naman sinamahan ng asawa. Dapat sinamahan ng asawa, anong anak. Bakit hindi sinamahan? Ipinaubaya doon sa driver. Ayun, driver naman, wala namang magagawang pagpigil yun. Kung anong utos ng amo, o iwanan mo ako rito, ihatid mo ako. Tapos na, ganun lang. Hindi naman pwedeng, ay ma'am, hindi kita iwanan. O ma'am, hindi ako aalis. Hindi pwedeng ganun, driver ka lang eh. Pero kung asawa yon o anak, pwede yung, sandali lang mami, ba't kita iwan? Dito ka, ba't tayo pupunta ron? Delikado ron, dapat gano'n. Yun po eh. So hindi ko naman sinisisi, yun po yung pagkakaiba ng driver lang kaysa sa personal na pamilya. Kung sumama or may kasamang immediate family
si Jose Cabral, baka napigilan pa yun. Baka hindi nangyari. Pero dahil driver lang na walang kapabilidad o walang authority, napigilan ko ano man yung mga plano, kahit na meron siyang sa pantaha, hindi niya magagawa. Dahil kung anong utos ng amo, gagawin lang. Kaya nga, iniwanan niya, nagpatid. Pagdaan, bumaba daw, nag-try na, pinigilan lang ng pulis. Pinaalis kasi delikado, hindi naman alam ganon. O pag alis, sabi babalik niya. Pagbalik, yun pala ang gagawin. Ayun na. So, sayang. Yung kanyang nalalaman tungkol sa laban sa korupsyon, hindi natin pakikinabangan lahat kasi naputol na. Kung meron bang, yan ang dapat alamin, meron ba siyang sulat na iniwan? Meron bang sinumpa ang salaysay na iniwan? Meron bang recorded na iniwan? Kung ano mang mga indikasyon, yun ang dapat alamin sa pamilya. Dapat alamin ng pamilya, halugugin yung bahay nila kung baka meron something na iniwan doon kasi mukhang planado na. Baka bago umalis ng bahay, planado na. Kasi hindi na nga umatin doon sa dapat i-schedule ng hearing ng ICI. At ang katwiran pala, ang paalam magre-relax. Di ba pag magre-relax ka at pamilyado ka, dapat ang kasama mo, pamilya mo, anak mo, kung hindi pwede yung asawa o kaya membro ng pamilya. Dapat dahil kasama mo sa pagre-relax. Pero hindi sila nagduda. Driver lang ang kasama, magre-relax. So mukhang pinagplanuhan na yun. Noong Jose Cabral na siya mawawala na pero malayo sa kanyang pamilya. At pero napakasakit ng kanyang ginawa. Hindi naman yung pagkahulog sa bangin, patay ka agad. Baka naghirap yan, ilang oras bago na-recover Baka buhay-buhay pa yun nung bumagsak sa mga bato. Dahil walang nakakita ng ilang oras, gabi na na-recover Nung makita, alas 8 na yata. Nung may salba, alas 12 na, halos madaling araw na. Di ba? Ganong katindi. Wow! Well, hindi ko naman tinuturuan kung ano ang kanyang ginawa, pero masakit yung kanyang ginawa sa kanyang sarili kasi kailangan pang sintabi na magkaganon yung kanyang katawan. Sa description nga ni Secretary Remulla basag ang mukha, pati ulo na damage, mga kamay, bali, paa, likod, grabe. Kasi nga, puro bato yung dinaanan, pababa. Pagbagsak sa baba, bato pa rin. Kaya nga, napakasakit nun sa pamilya. Nakikirami po tayo, hindi tayo nanguhusga. Tapos na ang iso ng pagdududa sa autopsy report ng PNP at sinabing ito ni Secretary Remulla. Nagsiguro siya at nakasiguro. Yun ang importante. Kasi nung isang araw pinagdudahan, pambihira ka naman, Secretary. Sinasabi nga ng asawa at anak, yun na nga yung pamilya niya Yan na nga si Mrs. Cabral Yan na nga si Jose Cabral ay pumaniwala. Pero dahil sabi niya, para dumaiwasan yung budol-budol pagkakamali, autopsy. Ayun, fingerprint. Positive. Magaling si Secretary. Nagsiguro, nakasiguro. Walang sabit. Thank you at congratulations doon sa mga pulis, nag-autopsy at tumulong para may ahon sa bangin ang labi ni Cabral.